A transcript natin available to everyone. Okay, so anybody? Your Honor. Senator Risa? Can we... Your Honor, What is it about, ma'am? about subordination of perjury. We all know about that theory I about just wanted to subordination. say na ganun din po ang ginawa nila. Okay. Subordination of perjury. Sige po. Oh, 'di ba? Huwag ka na sumingit pa. Wala na eh. Tapos na yung ano mo, yung na ano ka na, tawag ito, nakalaya ka na. Huwag ka nang sumingit pa kasi baka mamaya mapunta ka ulit dyan sa kulungan. 'Di ba? So, ngayon maano natin yung panunuorin natin ngayon yung ano yung bangayan ni Senator Risa Hontiveros at saka ni dating Pangulong Duterte. Tingnan natin kung sino ba yung matatalo sa kanilang dalawa. So, tara, panoorin natin. Thank you. Thank you. Senator Risa Hontiveros is recognized. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At Ayun yung gusto nyo malaman eh. Ano ba? Kailangan bang sagutin niya ng ano? Ng anong klaseng ayos ba? Kasi mahirap naman kasi pasagutin mo yung tao kung ganyan. Kung ganyan yung nature ng pagsagot niya. Tapos pababaguhin mo ng bigla-bigla. Mahirap naman yan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? Eh, dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is... Ito naman si Reza, ano ba klaseng tanong yan? Kaya nga may tinawag sila, diba? Diba kaya nga nandyan kayo, tawag dito, sinusulong nyo yung hustisya doon sa mga inosenteng nadamay. Diba? Ngayon, nung araw na nadamay sila, inimbestigahan na yan. Hindi naman lahat ng hawak nyo ay nanlaban. Ang iba, na tawag dito, na nadamay lang. At yung iba is pinatay mismo ng mga pulis personally. Ayun yung may mga ano na yun, may mga layo na yung mga pulis na yun. Either na kasabot sila o ayaw silang may suplong. So, hindi kasama yun sa tinatawag na nanlaban. Generalize mo, nilalahat mo kasi. That you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. Tsaka isa pa yung mga tinatanong dyan about dyan sa baril ng mga nanlaban sa mga pulis yan, wala naman sa kanya yan. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned. Tatanong mo sa kanya mga ganyang klaseng tanong, nakaupo lang naman siya doon sa opisina ng ano, ng tawag dito, Malacanang. Nag-utos lang siya. Dahil mga pulis yung may ano nun, may hawak nun, may pulis din yung may record nun. So, ba't hindi yung pulis yung tanungin direct sa kanya? Kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali, no? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Dito, iba naman kasi yung sinasabi niya, take legal full responsibility. Doon sa policy niya na, o doon sa dineclare niya na war on drugs. Tawag doon, may mga rules na ginawa siya doon. Diba? Yun yung, ang tawag dito, yung take full responsibility na tinatawag niya,
is kung mag-success yung ano, yung drug war, edi thank you. Kung hindi, yun, sa kanya yun, palpak yung ano niya, war on drugs niya, di ba? Hindi yung mga pinatay ng pulis. Ano naman yun, tawag dito, naiimbestigahan naman yun, di ba? Kung may sala yung pulis, yung pulis yung ano doon, yung kakasuhan nyo, kasi trabaho nila yun eh. Hindi naman lagi nandyan si Duterte, o di kaya hindi niya naman direktang inutusan yung pulis na yun para barilin yung isang inosenteng tao, di ba? Either na pagkakamali ng pulis yun or intentional. Sa investigasyon na malalaman yun. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act, hindi naman siguro. The death. O diba, the criminal act. Kung mayroon mang criminal act doon, is yung police mismo na yon. Kung nilabag niya ba yung tuntunin niya bilang pulis na pumatay ng inosente o walang kalaban-laban. Kasi sinasabi lang naman kasi dito, kapag nanlaban, malinaw yon. Kapag hindi, so, ba't mo papatayin? Kung patayin niya yon, siya na yung may kasalanan doon, yung pulis na mismo na pumatay. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po be sir, a long shot. hindi po abogado, nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At ko, nagbunga for that, yung I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Anong klaseng tanong yan? Kaabobohan naman tanong yan, no? Ba't niya i-assume yung responsibility doon sa taong hindi naman siya yung nag-utos na patayin? Taong walang namang kasalanan o taong hindi naman nanlaban. Yung sinasabi niyang politic responsibility is yung kung mag-failed ba yung drug on war or hindi or mag-success. Pangalawa, yung take full responsibility doon sa mga napatay, ayun yung mga nanlaban. Diba? Kung nanlaban yan, hindi, kailangan nilang protektahan yung sarili nila. Diba? Unang-una, trabaho ng mga pulis yan. Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo Anthony ma'am, Nunez? before you Tsaka paano mo ipasa yung ano na yan kung sakaling sabihin natin fully take responsibility. Kung sa investigasyon ay yung pulis na yon malinaw na wala talagang laban yung inosenteng tao. Sa tingin mo hahabulin siya doon si Duterte o yung pulis na mismo na gumawa nun? Kasi kung sabihin mo take responsibility doon sa mga pulis, parang ang labo naman kasi trabaho nila. Ba't niya kailangan mag-take full responsibility sa mga maling gawain ng pulis? Hindi naman mali yung war on drugs, pero yung gawain nila, yun yung mali. 'Di ba? Hindi siya mag-take responsibility doon. O kahit na mag-take responsibility siya doon, hindi pa rin tatanggapin sa korte yun. rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific Tatanggapin lang yun kung tawag ito, direktang utos galing sa kanya sa isang tao na yun na gumawa ng krimen. yung mga tanong Hindi, ko. specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya. Itong guilt is personal. Ano ba meaning yan? Guilt is personal. Para sa akin, mayroong dalawang meaning yan. Sa akin lang in relation dyan sa sa Dragon War. Bilang isang tao na nag-utos
tawag ito, nagdeklara ng war on drugs. Guilt is personal is yung sa tinatanungan ni Risa Hontiveros dito is kung sino yung pulis na yun na pumatay ng gumawa ng isang krimen o nag-act, siya yung siya yung mananagot, di ba? Siya yung mananagot doon, hindi yung yung pangulo. Pangalawa, yung guilt is personal is yung sinabi niyang fully take responsibility is yung kung may mga inosenteng nadamay, ang tanging magagawa niya lang doon is dalhin yung konsensya niya habang buhay dahil doon sa mga nadamay na yon. Yun lang yung tanging maano niya doon. Pero kung kakasuhan siya doon, walang makukuha sila doon. Kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no, hindi po ito pagbasa. Diba? Hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Kapag ikaw mismo na tao o pulis gumawa ng isang krimen, kasi krimen yun yung patayin mo yung tao ng ng walang kalaban-laban, diba? Sa kanya yun, siya yung mananagot doon. At sa tingin ko yung kay Kian na yun, napanagot naman na yung gumawa sa kanya nun. Ewan ko, habang buhay yata na pagkakakulong, diba? Ngayon, hindi ko alam ano pang hinahabol nila sa Pangulo, samantalang hindi naman in-order yon na direktang direktang patayin ng Pangulo yon. Hindi naman in-order yon. Kasalanan ng pulis yon. Either may ibang layo yung pulis doon, bakit niya ginawa? Kasi sino ba naman papatay ng ganun-ganon? Walang kalaban-laban. Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Paulit-ulit ka. Natanong mo na isa, lahat naman yan sila pare-pareho. Nasagot niya na ng una, but bibilangin mo pa kung ilan yan sila. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility? O, diba? Mistaken identity. Habulin mo yung pumatay dun na pulis. Ganun lang kadali yun. Bakit ipasa mo lahat dyan sa isang tao? Na may tawag ito? Na ipasa mo sa Pangulo na trabaho niya naman protektahan yung tao. Pero hindi niya trabaho yung utusan niya yung pulis na kung ano man ang gusto nilang gawin. Kasi yung ganyan criminal act na yan, na yung pagpatay ng walang kalaban-laban yung cargo na ng pulis yan na gumawa. Ba't ipapasa mo dito sa isang tao? For his death. You know, ma'am, can I ask for a recess of Mukhang mainit yata na yung ulo niya dito. Kasi sabi ko tatanungin ng ganyan, tinanong ka na ng isa, nasagot mo na. Ibig sabihin, lahat ng mga pangalan na yun na na nakalagay doon is ganoon din ang sagot niya doon. Kasi lahat naman sila pare-pareho yung inosente na namatay dahil sa war on drugs or dahil lang sa sariling layo ng pulis na pumatay sa kanila. Kasi marami kasing pwedeng tawag ito wala namang perfectong operation. Pwedeng doon mangyari yon. Pwedeng tinumba mismo talaga ng pulis. Diba? Ngayon, iinit talaga ulo mo kung paulit-ulit. O kasi yung mga ganyan kasi parang scripted yan eh. Kailangan mo ituloy yung mo, yung
nakasulat na binabasa mong itatanong. Pag hindi mo nagawa yon, masisira yung ano mo, yung setup mo. Kasi kung ikaw mismo talaga din nagtatanong yan, tama na yung isa. Nasagot na naman na eh. Tapos ang kausap mo pa, abogado. Naging mayor, naging prosecutor, naging presidente. Tapos yung tanong mo, paulit-ulit. It's all right, Mr. Chair. Yes. Hearing suspended. Nag Hearing is hereby resumed. Senator Ontiveros has the floor. Parang kanina napagalitan yata siya kasi after i-close ng yung i-close yung ano sa break time, makita mo na nagano siya eh. Yung ano yan, yung tawag ito, sign ng kamay. Parang pinagalitan niya yung kung ano nangyari doon. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat sa Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng... Yung pulis yung habulin mo doon. Diba? Pulis yung may gawa nun, ng criminal act na yon. Hindi naman si Pangulong Duterte, wala naman siyang sinabing gumawa kayo ng criminal act. May sinabi ba siya doon? Wala naman, di ba? Parang ang layo naman ng ano, pinipin down mo siya sa mga ganyang klaseng bagay. Kasi yung ganung criminal act, ano yun eh, tawag dito, yung pansarili yun. Unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, Cause of the death of innocence. Paano nangyari yun? War on drugs. Hulihin nyo sila pag nanlaban. Tumba nyo. Diba? Ganun lang yun. Pero yung mga tinumba ng walang kasalanan, hindi nakasama sa policy niya yun. actually may mga 100 tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So, 2 huling tanong na lang. Ma'am, Una po. Yes, Mr. Meron lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. Walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if we are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Nabubukay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo
ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya I do not have my public life is open to everybody. So magastos masyado, ma'am. Kaya kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Yes, Mr. sir. Chair. So- Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga. Yan. Hatot kayo patawag ngayon, ayaw nang umalis. Diba? Kasi sa mga nasabi niyo na rin naman lahat. Wala ka na talagang makukuha sa kanya. Diba? Kasi ang inutos niya is war on drugs. Saan pa ba? Trabaho na ng pulis yun. Kung may ano man doon, kung may tawag ito, katulad yung mga inosenteng na damay o ibig sabihin, inosenteng na damay sa operation yan na damay. Pero yung personal na pinatay ng mga pulis, criminal act na yun. Hindi na tawag ito, hindi na kasama yun doon sa policy niya. So yung pulis na gumawa nun, yun yung hahabulin nyo. Bukas, huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are Yes. prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Tama nga naman, trabaho nila yan. Diba? Parang inaano nyo lang yung mga tawag dito, parang nag-uutos lang sa doon sa mga pulis na gawin nila yung trabaho nila. Hindi mo kailangan i-congratulate yun. Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not- Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. sa inyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa Rason ka na. Wala ka na siguro may tanong. Wala na yung ano, yung tawag ito. Binibigay siya sa likuran mo. Na ano, tawag ito, ng mga tanong. dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga
tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Pakialam sa kriminal kung sa... Kasi pa, yung sinasabi niya na yan dyan, hindi rin pwedeng gamitin kasi trabaho ng polisyon kapag nanlaban yung kriminal. Ngayon, kung susundin siya ng pulis, sabay mag-isip-isip sila. Diba? Kasi kahit na presidente si dating Pangulong Duterte, kapag gumawa sila ng tawag ito, pumatay sila ng walang dahilan, hindi sila mapoprotektahan yan. Pag naabot sa investigation na personal nila, sarili nilang gawa yun, hindi nila pwede ituro yung Pangulo dyan. Kasi may sarili silang isip. Diba? Parang tawag ito, parang si Senator Risa is sa mga tanong niya parang tawag ito, napapalagay doon na yung mga pulis walang sariling pag-iisip, na pag sinabi ni Duterte na patayin mo yan, papatayin nila diretso. Hindi ganun. May sariling isip yan. Tsaka ikaw mismo din, susunod ka ba? Makapatay ka lang ng isa ng walang kasalanan, may imbestigahan niya, wala na, tapos na lahat ng pinag-aralan mo, kulong ka na. Hindi ka mapoprotektahan doon, lalo na kung malaki ebidensya. So mag-iisip ka ngayon, gagawa ka ba na katulad ng sinasabi niya? Well, pwede, oo, kung manlaban. Yun yung sinasabi. Saan silang impernong gusto nilang pumunta? Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito, Hilain. Oo, pareho kayo. Hilain mo na rin yan kasi wala sa termino. Mag-isip. Diba? May attorney ka dyan, alam naman attorney mo yan. Kung paano. Doon pala maisip pala paano, tawag ito, paano yung chain of command. Yung utos niya, pababa, kung ano ba yung trabaho ng pulis, diba? Yung imperfect operation at saka yung personal operation ng pulis mismo, yung tinatawag nilang pumatay ng mga inosente na walang kalaban-laban. Doon pa lang maiisip na yun, may attorney ka dyan, ba't di mo tanongin yan? Tapos yung tanong mo, ganyan. ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng... Diba? Ayan, yung mga pinapasong papel, yung mga tanong, tinatanong sa kanya. Hindi mo ba alam kung tanong ba talaga ni Risa o yung abogado na yun, kakuntsaba ng kabilang panig na napunta lang dyan sa likuran niya. Sa pag-enforce, implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat. Yun na nga, ang daming involved ni Duterte sa criminal act. Nagmula pa siya nung naging mayor. Pero ang tanong, mayroon bang pumasa hanggang ngayon? Tapos paparinggan niya yung DOJ. Sinahaba-haba ng panahon, wala man lang nagawa. Isa lang, ibig sabihin, wala kayo na isa man lang na matibay-tibay na ebidensya. Ganun lang yun. Kahit sino nga naman mo. Ngayon nga, mapapaisip ka na rin na ano ba yung investigasyon nyo? Iniimbestigahan nyo siya na sabihin natin napakalabo ng ebidensya para ma-pin down siya, or pinapahaba nyo lang yung isang hearing
pinapa-viral nyo lang yung AJK, tawag ito, AJK case na yan para siraan yung tao. Manalo man kayo sa kaso o hindi, at least nabawasan yung kasikatan ni Duterte. Diba? Parang yun yata yung habol nyo. Kasi kahit na si Dilima nun, wala man ang magawa. Ikaw pa na hindi ka nga attorney. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na. Diba? Hanggang ngayon wala pang kaso. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's going to be made. Okay, Matagal na daw siyang, sabi niya, matagal na daw siyang pumapatay ng tao. Ano pa ba yan? Tawag ito? Pwede ba siya diyang kasuhan? Well, pwede siguro kung may magpapatunay. Hindi naman pwedeng siya yung magpatunay niyan. Diba? Tama naman sinasabi niya, matagal na yung tawag ito, ang tagal na siyang di presidente. Wala na siyang power. Sabi malakas. Ang lakas niya sa tao lang. Ibig sabihin sikat pa rin siya, malakas siya sa tao. Na kung sakaling tumakbo siya, malakas pa rin siya. Pero yung power sa government, kayo mag-isip, meron pa ba? Si Bongbong Marcos na presidente ngayon, na almost, hindi man lahat, karamihan ng tao nakaupo ngayon ay siya yung nag-appoint. Anong pa power ni Duterte? Ba't hindi pa siya tawag dito? Makasuhan? Ibig sabihin, napakahina ng kaso. Almost wala rin talagang ebidensya. Yung ebidensya na hawak nila, yung umamin na isa daw siya doon sa lahat, marami naman pwedeng umamin. Sigurado yung umamin na walang supporting evidence na magpipin down kay Duterte. for the record, Mr. President. Wala, Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya nito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Diba? Malinaw naman sinasabi niya kapag inutusan niya yung mga pulis na yan, ano man ang mangyari, siya yung mananagot. Pero hindi ibig sabihin, inutos niya. Sumunod kayo sa inutos niya. Ano ba inutos niya? War on drugs. Pag lumaban, birahin nyo. Diba? Wala namang iba eh. Pero yung gumawa ng isang krimen, ay hindi niya inutos yun. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila. Diba? Ayun, nakabawi din sa uli, in the fulfillment of duty. Ibig sabihin, protektado niya, sagot niya, ano man mangyari, na nakapaloob doon sa duty nila. Yung labas sa duty nila, sagot nila yon, sarili nila. Yun yung pinupunto niya doon. Naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. O, diba?
Sinabi niya rin naman na ano, na kalaban niya rin yung mga ganong pulis na gumagawa. Ibig sabihin, yung mga ganong klaseng gawain, hindi niya utos yun. Ngayon, kung ano man mangyari doon, ba't siya yung, tawag ito, siya yung, sa kanya yung tinatanong. Na alam naman ng lahat ng tao na kapag ginawa yung ganyan, ginawa yung pagpatay na ng walang kalaban-laban, criminal talaga yon. Sino gagawa nun? Wala na ba siya sa sarili niya pag-iisip? Pati yung pulis na gagawa nun, susunod sa utos sa kanya ng ganon. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin pinanood dito na namin lang yung tayo. mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente.